Inaasahang makikinabang ang lokal na industriya ng agrikultura sa total ban ng pamahalaan sa mga manok at iba pang poultry products na inaangkat mula sa South Korea, sa Netherlands, France at Germany. Balita hatid ni June Veneracion. Sa harap ng banta ng avian influenza o bird flu, nagpatupad ang gobyerno ng Pilipinas ng total ban sa importasyon ng manok, pato at iba pang poultry product mula sa South Korea, the Netherlands, France at Germany. Temporary ban naman sa iba pang bansa na nag-aangkat. Ang papayagan lang makapasok sa Pilipinas ay yung mga galing Amerika, Canada at Australia na hindi raw apektado ng bird flu. We cannot afford the entry of infected chicken and chicken products into the country because it would destroy the livelihood of millions of poor Filipino farmers. Paliwanag ni Agriculture Secretary Imani Piñol, mananatili ang total ban hanggang may problema pa rin ng bird flu sa South Korea, the Netherlands, France at Germany. Wala naman daw itong epekto sa lokal na merkado dahil sobra-sobra ang supply. I know that I'm going to hurt some people. Ako po yung humihingi ng paumanhin. Maaari pong merong malugi sa inyo rito. Maaari pong merong masaktan. Pero ako po yung humihingi ng pangunawa. Kabuhayan po ng ating mga magsasaka na kataya rito. Mga magsasaka at lokal na industriya raw ang inaasahang makikinabang sa total ban ng mga imported na manok at pato mula sa 4 na bansang nabanggit ng Department of Agriculture. Sa ngayon daw kasi ay nalulugi ang local poultry industry dahil sa dami ng supply, bunsod ng paglobo ng mga pumasok sa ganitong negosyo. Sa monitoring ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG, naglalaro lang sa 56 hanggang 57 pesos per kilo ang farm gate price o presyo ng buhay na manok. Mas malala raw noong Disyembre dahil bumagsak ang farm gate price sa 50 pesos per kilo. Dapat nasa 60 pesos kada kilo ang presyo para balik puhunan ng mga negosyante. Ito is a opportunity na at least makaka-level up naman yung presyo at hindi sila malugi. June Veneracion, GMA News.